Dalawang maikling piyesa yung ipapalabas namin. Yung una ay awit mula sa Prinsipe Bahaghari. Hindi yung tinuro sa inyo ni Sir Vlad, pero ibang awit pa. Yung pangalawa ay Puting Gunaw, hango sa sinulat ni Lola Amel na White Holocaust at a playwright's protest against the bomb. Hindi siya pambata, pero kasi dun sa dulang inadapt ni Sir Vlad ay naipasok or hiniling actually ni Aina bilang direktor na maipasok yung tatlong kwento ni Lola Amel. So yun yung gagawin namin na eksena para sa inyo. So salamat po. Isang prinsipe mula sa ibang planeta. Hindi ko mapaniwala ng iyong istorya. Ito'y tunay na salaysay. At upang maniwala ka, ay mayroon akong regalong iaalay. Regalo? Ano yan? Isang regalong higit pa sa hinuhukay na mineral, bakal o kristal. Ano nga itong sinasabi mong yaman? Aba, ano pa ba? Kundi isang masigabong awitan at sayawan. Ano? Sa dinami-dami ng gulay, guguluhin mo pa ako ng tugtugan at sayawan? Awit at sayaw, regalo ng puso sa mga tunay na kaibigan. Halika, ikaw ay sumabay sa planetang ilang hakbang lang ang isang araw. Doon ako nagulat, nananahan, munting mundo, tahanang bulalakaw. Sa malayo'y makislap, tignan, halamang pandak agad-agad tumatangkad. Kailangan ng karami sa pagbantay at pag-apas. Katotoong palangoya ang siyang hanap-hanap upang ang planeta ay di agad mawasak. Libangan ko'y magwalis, maglakad, magmasid. Abangan ang araw na mabilis sumilip-silip. Tatlong bulkan ang kapiling sa pagkainit. Sayang at ang isa'y palaging umiidip. Isang umaga sa damuhan ay may nagpakita. Isang bulaklak na kawangis ng gumamela. Siya ay madaldal at lubos na banidosa. Pag nakilala ko raw siya'y wala nang hahanapin pang iba. Ang kaibigang gumamela ay lubos na maselan. Nangihina siya kapag matagal na naaarawan. Di rin niya nais makidikit sa ibang halaman. Natatakot siyang matinig, malikis o matabunan. Kaya naman ako'y naganda at nag-impake. Tinawag ang mga katotong ibon para magbiyahe. Namasyal sa karawakan, bit-bit ang mensaheng hanapin ang hayop na papaslang sa mga peste. At ngayon ako'y nasa iyong harapan, sumasayaw, umaawit, gaya ng isang malapit na kaibigan. Hiling ko'y mamulat ang hirayang nalumbay. Iguhit ang nais gamit ang pusong napakamakulay.
Hindi naman ako manhid. Alam ko pag nababagot na yung kinukwentuhan ko. Ganoon naman din ako minsan. Pag pare-pareho na ang sinasabi, pag iisang kwento na lang ang umiikot ng umiikot. Pakiramdam ko, kahit sabihin ko ng diretsyo, nawawala ang anak ko, tinorture ang asawa ko, dinukot ang kamag-anak o kapamilya ko, tingin ko, may makakalimot pa rin sa mga kwento. Ngayon nga, kahit silaban ko ang sarili sa harapan ninyo, pagkalipas ng isang araw, isang linggo, ilang buwan kaya, sa dami ng balita at istorya, masakit, pero mauunawaan ko. Kung maging isa lang akong malabong mukha sa malabo ninyong mga memorya. Pero nanay ako. At kasama na sa pagiging ina ang pagkukwento at pag-aabang hanggang sa makitang muli ang hinahanap. Balang araw, mauunawaan nyo yan. May nababasa ako sa social media. Naririnig sa mga kaklase, napapanood sa TV, mga istorya tungkol sa mga pamangkin o anak na inabuso ng mga magulang. O estudyanteng umalis sa paaralan para pumunta sa kanayunan. O kabataang kinukulong, dinadahas, nawawala o napapaslang dahil tinatawag silang kalaban ng bayan. Lagi, may sinasabi sila, sayang na kabataan. Sayang bata pa siya, kawawa naman ang kinabukasan niya. Pero sino ba ang umabuso? Sino ba ang nagpaalis? Sino ang nagbigay ng dahas o pumaslang? Hindi ko alam. Tama ba ito? Naisiping hindi para sa akin ang kwentong ito? Bata pa ako. Masyado akong bata para sa ganitong mga kwento. Mama, kwentuhan mo naman ako. Noong unang panahon, gaya ng maraming unang panahon, may isang prinsipeng nakilala ang isang magandang dalaga. Bagaman hindi alam ng dalagang prinsipe pala ang prinsipe. Ulila na ang dalaga, pero nanatili siyang mabuti at maganda. Sa kabutihan at kagandahan ng dalaga, may engkantadong punong nagbiyaya ng isang mahiwagang singsing. At bilin ng punoy, ibigay ng dalaga ang regalo sa taong pinakamalapit sa kanyang pagsintat puso. Ang prinsipeng hindi prinsipe ang ginawaran ng mahiwagang regalo. At ang karagdagang sorpresa ng pagkakataon, ang singsing ng engkantado'y sumikip, humigpit ang kapit sa daliri ng kanyang Panginoon. Tulad ng maraming lumang kwento, bago patangkaing makatulong ng dalagay, aanurin siya ng masasamang elemento. Dadalhin sa malayong dako. Itatago sa prinsipeng hindi prinsipe ang kanyang lokasyon. Magtatagpo rin sila. Balang araw. At ang lahat ay magiging masaya. Hindi lamang ngayon, hindi mamaya, hindi bukas. Balang araw. Prinsipeng hindi prinsipe. Balang araw daw. I went to the War Museum today, Nanay. Still looking for a job. Sabi naman nila, it should take about 3 to 6 months bago makakuha ng trabaho. I have friends naman, ito. After the museum tour, we'll be heading to the Queen of the Ocean cruise. Who would have thought I'd be here? Dati, I can't even pronounce the word mango, right? And now, here I am. I can pronounce mango kahit sobrang mailap na ng mangga dito. I swore my allegiance to the flag last week. Ang surreal, Nanay. I mean, I miss the Philippines. I will miss the Philippines, pero what else is left for me there? I hope you're proud of me, Nanay, of what I've become, of what I'll become. Itong kasunod na kwento tungkol sa Haring Tiyonggong galit sa maingay at magulo.
Anak, natatandaan mo ba to? Nabubwisit ang Haring Chongo sa dami ng mga hayop na nagsusumbong. Ang ibon, inirereklamo ang palakang malakas ang pagkokak. Ang palaka, idinadahilang ang pagong ang dahilan ng lahat. Paano'y mabuhay at parang laging tutumba at makakadagan ang bitbit nitong bahay? Sinisisi naman ng pagong ang alitaptap. Sa apoy nito'y dalay natataranta ang pagong at nasisindak. Pagdadahilan naman ng alitaptap, puwetan niya'y pinagliyab bilang panlaban sa lamok na may daladala namang panaksak. Kasalanan nga bang ipagtanggol ang sarili sa mga nilalang na tagahatid ng pagkapahamak? Sa huli, pati lamok ay nagreklamo sa Haring Chongo. Lumapit ng lumapit, nangulit ng nangulit. Ang hari sa kanyang ngit-ngit, tinangkang pukpukin ang lamok noong sa mukha ng Chongo ito'y dumikit. Nasampal ng Haring Chongo ang sarili at naranasan niya ang pinakamahimbing na tulog na matagal nang hindi nangyayari. Nagsorry naman na si tita noong nakwento ko ito. Na natatandaan ko noong mas bata pa ako, para hindi sila mainip ay mini-make-upan niya ako. Nanay, alam kong natatandaan niyo ito. Kasi sa gulat niyo ay nasampal niyo ako noong nakitang may mga lipstick at blush on sa mukha ko. Sabi ni tita, lagot daw ako pag sinabi kong siya ang nagpakana nito. Kaya sabi ko, ako lang po ang naglagay nito. Ako talaga ang may gusto nito. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako sigurado kung totoo nga bang nagustuhan ko ito. O napilitan lang ako. Marami akong hindi na matandaan. Maraming hindi sigurado. Pero alam ko, sa mga oras na sinusubukan kong balikan ito, ang laging natatandaan kong sinasabi sa sarili ko, sana nandito si nanay. Sana nandito siya para masumbungan ko. Ito, baka may naikwento na akong kamukha ng kwentong ito. Ang istorya ng pakikipagsapalaran ng nag-uumpisa at nagtatapos sa bilang ng 7. Anak, magbilang nga tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isang karaniwang tao, isang dalagita o binatilyo na maaatasang hanapin ang lunas sa matinding sakit na nararanasan ng mundo. Lagi siyang dadaan sa 7 pagsubok, 7 lawa, 7 dagat, 7 burol, 7 bundok. Palaging haharap sa 7 kahindik-hindik na halimaw, higante, serpiente, dragon, kimera, bruha, maligno, demonyo, at laging magtatagumpay sa tulong ng 7 kaibigan. 7 pagpapamalas ng kabutihan at katwiran, patungo sa isang kaaya-aya at mapayapang katapusan. Mama, Yes, anak? palagi kong matatandaan na kapag natatakot ako o may iniisip na mabigat o nararamdamang masakit, ang mga kwento mo ang nagpapadali ng buhay. Anak, kung ako ang masusunod, kukwentuhan kita ng kukwentuhan hanggang sa mawala ang lahat ng lungkot, lahat ng mabigat, lahat ng masakit. Mama, Yes, anak? pagalitan mo ba ako pag inamin ko natatakot ako? Anak, hanggang kaya ko, uulit-ulitin ko ang kwento hanggang masayang magtagpo ang mga bida doon sa kabilang dulo. Mama, natatakot po ako. Noong unang panahon, may buwan na hindi makatulog dahil ginugulo siya ng mga bituin, asteroid at planeta sa kalawakan. May dumating na Diyosa ng mga